Maaari po tayong engage sa kanila sa paggawa ng mga assignments o projects sa pamamagitan ng paggabay. So mga mommies, take note of these reminders. Kung paano ko po susuhetuhin yung pagiging makulit nila. Ang Diyos lang po talaga ang ating tanging pag-asa. Huwag po tayong gumive up. Ang programang inyong kaagapay sa paghubog ng mga pusong ina, Moms at Heart. Happy New Year! Happy New Year! Ayan, ako, ilang tulog na lamang po ay 2025 na. And ngayon naman po ang ating huling broadcast patungkol po dito sa ating mga tuon na Graceful Agers for 2024. Kumusta po ang ating buong taon? Hi, especially ang bati ko doon sa akin pong mga ka-70 Agers. 70 Agers, ano po? And 2025, plus 1 na naman ang ating pong edad. So we welcome this added year with joy dahil ang bawat taon po na maidagdag sa atin, mga gray hairs, dagdag na mga wrinkles, ay meron po yang kaakibat na nadala po sa ating pong mga naging karanasan. Welcome po ang bawat isa at maya-maya lamang po ay meron na naman kaming huntahan ng aking laging katandem, si Momshi Tin, para po sa mga bagay-bagay na mga paalala patungkol sa atin pong mga super agers or graceful agers. At tunay naman po na sa biyaya po ng ating Panginoon at sa mga advancement ng ating pong medisina, siyensya, humahaba po ang ating pong lifespan. Samahan niyo po kami sa pamamagitan ng pakikinig over 702 DCAS AM1 or di kaya naman po dito sa ating pong view over FEBC Radio TV or baka po kayo ay mayroong Facebook, Moms of Heart or Memo ni Mommy. At ang lahat ng yan dahil tayo nga po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Okay, so welcome na po natin si Momshi Tintin. Happy New Year, Momshi Tin. Magandang manigong bagong taon sa iyo. Ang bilis ng panahon, no? 2025 na. Kaya nga, Mami, no, nakakatuwa ang katapatan ng Panginoon sa atin sa nagdaang taon. Ngayon, bagong taon na naman ulit. Tapos, next thing we know, Pasko na. Pasko na naman ulit. Oo nga no? Tapos yung nagdaang Kapaskuhan, parang, wow, parang shook, gumano lang siya, no? Tapos gitnang-gitna pa si Pasko and of course itong New Year nating hinaharap, gitnang-gitna din, di ba? Kaya parang magliliba ako kung nagtatrabaho ka, di ba? Para dun sa ilang days na lang na ito na sakto, di ba? So, kumusta Oo ang nga ating eh. buong taon? Wow, kumusta ang buong taon? Andito tayo, Yung no? buong taon. Nakasama for the whole year. Yes. Mm. Nakakatuwa dahil yung buong taon has been a testimony of God's goodness and guidance, no? Kasi not everything is a bed of roses for the past year. Pero ang Panginoon ay hindi nagbabago. Nagbabago yung mga circumstances, nagbabago yung mga challenges, pero yung Panginoon lagi siyang tapat noon, ngayon at magpakailanman. Yun ang pwede nating patotoo na masasabi natin sa nagdaang taon. And we're looking forward to the same God. He is always the same God. He never changes. Oo nga, kahit tayo ay magbago, kahit ang paligid natin ay magbago, anuman ang dumaan, maliwanag man ang panahon, di ba, no? Or sabihin nating madilim, bumabagyo ba, lumilindol, at kung ano-ano pa, ay nandiyan ang ating Panginoon, no? Mhm. Ah, Mhm. looking at that statement, no? Meron kasi ko mga, alam mo na, mahilig magbabasa, no? ng mga kung ano-ano para tumuklas. Yung ating palang yung bawat tao, meron palang parang radar ba yan o thermostat or whatnot, ting 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 ganyan. Naghahanap talaga ng isang divine authority na magiging ka-relationship, no?
And, Oo, mami. Yes. and that thing is something na nasa atin, no? Na ibig sabihin talaga, there is that yearning, no, sa ating buhay to connect and relate, di ba? Ayan. Tama. Di Sige, ba yun ang sabi ni Ismail mo, Augustine? ano yan? Hmm. Di ba yun ang sabi ni Augustine? Parang, my heart is restless, our heart is restless until it find its Mm-mm. rest in thee. So Mm-mm. yun, talagang hanggat hindi Oo. mo natutumbok ang personal na relasyon sa Panginoon, palaging may kabalisahan sa ating Mm. buhay at merong kakulangan. At totoo Yes. po yan. Yan Oo. ang something that At we yun can nga, relate with. itong yearning na ito or yung paghahanap na kung saan ka magre-rest, no? Hindi, no? Sana doon sa capital T, di ba? Z, no? Kasi may Mhm. mga pagkakataon na dahil sa magulong daigdig, no? Hinahanap ito sa kung saan-saan, no? Like halimbawa sa posisyon, yan. O kaya sa kanyang wealth, di ba, Mhm. no? Or kaya doon sa mga koneksyon, di ba, no? But then, Yes. mawawala talaga, no? Mawawala. Oo. Alam mo, Mami, napaka-timing pa rin itong pinag-uusapan natin kasi yun nga, yung yearning na yun kung saan-saan natin hinahanap. Parang yung kagalakan, parang yung joy na Mm-mm. akala natin nagkukulang tayo or wala tayo nun. But we cannot find it anywhere, not even in, sabi mo nga, in position and fame, not even in military glory, katulad ni Alexander the Great, di ba? He conquered Yes. the known world in his day, pero nag-whip pa rin siya at sinabi niya nung wala na, there are no more worlds to conquer. So, walang satisfaction hanggat hindi tama yung relasyon sa ating Panginoon. So, yeah, we Yes. can only Oo. find joy. We can only find that what we are looking for in Christ alone. Sabi nga nung Mm-mm. awit. Ika nga nung awit. At isa pa, no? Kasi ang ating tuon ay patungkol sa ating mga aging, no? People Mm-mm. who are aging. And of course, paglipat ng 2025, +1 na naman, di ba? age na And as naman. we age, ay talagang may mga bagay na nagaganap sa ating katawan, di ba? Sabi nga, Tama. you may look healthy, you may look strong, but the reality of life, yung mga cells, yung mga tissues mo, is as old as your age, di ba, no? So, kung ikaw ay, like me, 70, and yun, so the tissues, the cells, are really 70 years old. Kaya, ang maganda po, yung ating isip, no? At yan ang lagi nating sinasabi. Let's manage, no? Yung mga bulong, di ba, no? Bulong sa atin ng pandog. And one thing na Mm. isang napapansin ko din, relate po ba ang mga kaidaran? Tumataas yung emotional mo kapag umiidad ka, no? Parang nagiging emotional ka ba? Yung parang hindi ka dating sensitive, di ba? Overly sensitive, Oo, ngayon ganyan. nagiging sensitive ka, no? Like, dati hindi ka expressive. Ako nga napapansin ko siguro yung mga anak ko nagugulat pagka nagkikita kami kasi ang lalaki na, tatanda na nila, no? So, this Christmas, syempre, kami nagkita-kita. So, parang natutuwa ako, hinahag ko, no? Hinahag ko. Tapos, yung dito sa likod niya, didikit ko yung face ko. Tapos, hinihimas-himas akong ganyan. O ma, sabi niya, sabi ko, nak, umiidad ka na, oh. Tapos, ginaganyan ko yung buhok. Kasi nga, na ba siya, 46? And, sabi ko, nababawasan na yung buhok mo. Sabi ko, nalulugas-lugas na. Ah, O, ikaw din, yeah. umiidad ka na eh, di ba? Yung Oo. ganun. Ang nakakatuwa dyan, Mami, yung siguro we become so sure of ourselves already din, no, na alam natin kung ano yung mga tamang treatment na rin natin sa mga anak natin kasi nga adult na nga naman Yes. sila. Mm-mm. So, parang ang tendency mo tuloy, para na rin kayong other than us being their nanay, para tayong friend na din nila. Marunong na rin tayong mag-value ng mga inputs coming from our children na we don't treat them like
little children anymore. And ang napansin ko din, Mami, as we grow older, syempre, yun nga kasama na minsan yung pagiging overly sensitive na, pero tinatry pa rin nating i-maneuver. Kasi dahil pinag-aralan natin ito nung nakaraang taon, di ba, na hindi natin ipinipilit, sabi nga natin nung last month, kung ano yung Last gusto month, natin because we allow, oo, di ba, because we allow our children. Ako yung nakita ko yung as we grow older, yung senior years natin, mas lumalalim yung marunong tayong mag-navigate ng feelings na rin natin at marunong yung forgiveness, parang mas madali. Yun ang nakikita ko, tsaka nagiging mas gracious. Mas nagiging gracious Yes, sa oo, mga yes. relationship. Oo, hindi lang sa mga anak, maging sa mga kaibigan. At yun yung mga nali-learn ko na nakikita ko as natututo akong sumenter. Yun lang ang gusto ko sabihin. Parang natututo, pwedeng tumahimik, pwedeng tumigil at mag-observe lang. Tapos, nagkakaroon ng kapayapaan ng isip. So, napakahalaga, no? Nung isip, kung paano natin ina-navigate yung ating buhay. Correct ka dyan. At yun nga yung sinasabi ko na itong ating pinag-uusapan patungkol sa ating mga graceful, na full na puno ng mga grace, ang ating mga pinag-uusapang mga changes natin, damdamin natin, changes sa buhay natin, changes sa damdamin, everything talaga, no? Because it's another season of our life, di ba, no? Yes. Sana po nakadagdag sa ating yung nagdaang taon at mga ilang taon pa na ating napag-uusapan itong bahagi na ito. Yung mga pagbabago na nabanggit ni Ma'am Shifin. Na paalala sa mga kaedad ko, lalo na, no? Na hindi po dapat pinananatili or pinagbibigyan yung ating damdamin that we are oversensitive, so medyo nakurot ka, ganyan. Yun na lang ang iisipin natin. But we need to, rise above it. Kaya po yung lagi nating sinasabi, let's get busy with other things. Kasi kung hindi tayo busy with other things, with things na tayo yung mismong in control dyan, at may pamahala ka, no, na plano mo, ay mas lalong dadami yung ating sensitivity, di ba, no? Okay, yan. Matapos po nating iposisyon ang mga usapan patungkol sa kaganapan sa buhay ng mga tinatawag natin na mga aging na yan, ay magkakaroon tayo ngayon ng isang pagbuo, no? Doon sa ating ibabahagi sa kanila. Parang flashback of last year and then looking forward for the 2025, ay bubuin natin ang salitang New Year. Yan, ha? New Yes. N-E-W. Y-E-A-R. And Y-E-A-R. Ayan. Okay, for letter N, what's that, Ma'am Shifin? For letter N, as we approach this new year, we have to nurture things that were started and good to be grown and propagated. Wow, Mommy! Naalala ko tong propagated na to. Gusto kong ikwento mo to. Gusto kong i-expound mo to. Kasi naiisip ko yung theophany. Yung farm. I'm not sure kung na-share mo na ito, pero yung blessing na ito ng Panginoon sa inyo. Pero naalala ko yung mga halaman, tapos yung parang propagation, yung pagpapakalat, pagpapalago ng mga halaman doon sa iyong farm. So, bakit kailangan natin itong nurture like a farm, like plants? Nurture, talking about replanting, propagation, planting, yan, no? Yes. Well, ito nga yung surprise ni Lord, no, na at least advancing age, sabi ko nga, kung kailan ako 70-ager, tsaka ako bibigyan ng ganitong theophany farm. Ayan. Yes. Kasi po, ibig sabihin nito, encounter with God. Kaya yung lugar na yan, kami unang nakaka-encounter because it's really a faith walk. Okay, so yung tinatawag nating nurture, balikan po natin for 2024. Ano po yung mga
kumbaga sa mga buto na naitanim sa ating mga bago. Halimbawa, dati ay konting masaling lang tayo, ay sensitive ka na agad. Pero for 2024, at sana nga po, sa biyaya ni Lord ay through this program, ay medyo nahubog, no? Sabi, ang ating puso patungkol dyan. So let's nurture itong bagay na ito. So how do we nurture it? Gaya ng isang halaman, we nurture it by being alert to the nature of the plant. Ano yung ibig ko sabihin doon? Kagaya niya mga halaman sa ating mga screen, ano? Yang nasa tabi mo ay mga palmera yan, di ba? So iba yung nature niyan. Hindi yan kamukha nitong nasa tabi ko na ibang klaseng halaman naman ito, di ba? So pag naging alerto po tayo doon sa nature nitong halaman, ano yung kabahagi niyan doon sa sinasabi nating nurture in terms of our sensitivity? Maging alerto tayo kailan tayo nagiging sensitive. Yan. Ano ba yun? Kasi po pag tayo ay na-offend, ito pong offense na ito at yung reaction natin to be sensitive, ay meron po itong kinalaman sa isang bahagi sa buhay natin na may kahinaan. May kahinaan. Totoo Halimbawa, yun. na-question tayo dun sa parang ang lakas yata ng gastos natin ngayon. O, di ba? Kung tayo ay pinagkakatiwalaan ng budget, di ba, no? Parang ubos na yung budget natin. Parang gano'n, ano? So, if we are so sensitive doon, parang, well, medyo weak ka dyan, no? Kasi you don't have your own source, di ba? So, ano ngayon yung gagawin mo dito? So, halimbawa, ang na-question naman sa'yo ay, hindi ganyan yung ano sa bata. Kailangan, ito yung dapat pagkain niya. Huwag mo siyang bigyan yan. Di ba? O, naku, sensitive ka na naman dun ngayon. Di ba? No? O, bakit pasalubong mo sa apo mo? Eh, di ba? Ganito, di ba? No? So, another area, at natamaan tayo doon, natamaan ka doon. Weak ka doon. So, ano yung weakness mo doon? Well, hindi ka masyadong nag-level up, no? Sa mga practices ngayon ng mga bata, di ba? So, halimbawa, anong araw ang bata, baby, imamash pa yan, ano, yung mga pagkain na yan. Ngayon kasi yung mga bata, bigyan mo yan ng yung nilagang string beans, sitaw, o kaya bichuelas, ninangata-ngata na yan ng baby. Hindi na sila yung parang imamash mo pa. Kasi nga, modernity, Nag-evolve new na pati mga researchers baby. tell us na kaya na yan ng baby and it helps massage their gums, o di ba? Correct. Katiting nila yun, o di ba? Eh nung araw kasi bigyan pa ng teeter, o di ba? Eh ngayon, ang teeter niya, yung gulay na yun, o di ba? Tapos meron siyang flavor Oo, na yung natural nakukuha ko food. niya. Tama, Oo naman. Mami. So if you are weak in those areas, so nurture, yun ang ibig kong sabihin kanina na ang ipropropagate natin ay yung makabago, di ba? Kasi itong mga bata ngayon, itong mga anak natin, saan yan kumukuha ng mga kaalaman? Sa Google, di ba? Oo. Oo. Kaya maganda maming tandaan din ito talaga na it's really important to nurture. Pero yung pinapaliwanag din po natin ngayon, yung things that were started, ang gusto ko dito yung good to be grown and propagated. Kasi if we're going to liken it dyan sa theophany natin, no, sa farm, yung meron pa rin iba't ibang uri ng mga nakatanim dyan na mga plants. Alin ba ang good dyan na palalaguin natin? Ano ba dyan sa dinami-dami ng mga halaman dyan? Ano yung mas pararamihin natin? Yes. Lahat dyan maganda, lahat dyan pwede nating paramihan. But as we look at the kinds of plants that we have, meron pa rin tayo mga paboritong mga gustong padamihin. So parang din sa atin, no? Sa ating buhay. Ano ba yung palalaguin pa natin sa ating buhay? Yes, oo. So, ang gawin po natin, look back, no? Kasi ang tinitingnan natin dito is things that we need to nurture. And let's nurture the good things, no? The Correct. good things. Hindi lang natin siya basta lang palalaguin, ano? Kailangan, sabi, propagate. Kasi pag sinabing propagate, gaya ng aking mga ginagawa dun sa Theophany Farm, hindi ko lang pinalalago, no? Yung mga, halimbawa, sabihin nating sitaw or mga
tanim na talong. Pero dahil pinopropagate mo, kasi pinararami mo pa sila. Pinararami mo sila. Like, we started yung papaya. Ayan, nag-experiment lang kami sa papaya. So, parang mga 10 or 12, ano lang yun. Kasi naglalaro lang naman kami. Pinaligid ko dun sa prayer hut, no? And nakakatuwa kasi I noticed, ang bango pala ng bulaklak nila. So, pag nandun ako sa prayer hut, naamoy ko yung bulaklak nila. And so, what we did now, we are going to propagate. Padadamihin sila ngayon. Yan ang ibig sabihin doon sa ating ugali in 2024, doon sa Mm. ating pananaw na dapat ay palaguin at itanim ng mas madami. O, di ba? Okay, let's go to the letter E of the word new. What is that letter E? The letter E is, eto pa rin, parang bundok. Elevate. Elevate things that still need to be attended to be improved. Ayan. Iba naman yan. Yung isa, there's already something planted, kaya ino-nurture mo siya. Now, when you say elevate, ito yung sinasabi ko kanina na, well, lagi kang nasasaktan sa bahagi niyan, sa area na yan. Parang laging tumatama, no? May kurot. That's area you have to elevate. Hindi mo i-elevate in terms of tumatag ka at tanggapin mo ito. But you have to elevate in terms of ano yung pwede mong gawin para hindi ka ma-offend dun sa bahagi na yon. O, di ba? Para elevate, no? O, something that you still have to improve. Something that you have to look at it and ano pa yung pwede kong gawin dito? Di ba? Like, alam niyo po, no? Kahit na po tayo ay mga aging, no? Na parang, naku, adobo na, ano ba yan? Alam na alam ko na iluto yan. At least age ba naman, ano? 65 years old na ako. But magugulat ang ating mga friends, ang ating mga anak, if our adobo now is something different, o, di ba? So parang ang ibig natin sabihin dito sa elevate na to, ay huwag tayong ma-stuck doon sa nakagawian. Huwag tayong parang, sometimes kasi pag medyo may edad, alam ko na yan. Parang gano'n di ba? Ganito na yan talaga, o di ba, no? So wala na pong gano'n ngayon. Dahil sa ating pong inog ng mundo, yan, lalo na itong AI natin, artificial intelligence, ay talaga naman isang lakta ang ilalabas sa niyan, ano? So i-discover po natin yung mga bagay na ito. And, ayan, maganda yan, no? Banding sa mga apo. Magpaturo tayo ng mga bagay na yan, di ba? Para feeling sila na, uy, nagturo kami kay Lola, nagturo kami. Ang ganda-ganda, Mami, no, yung itong ating acrostic na pinag-uusapan kasi nagbigin tayo sa mga bagay na nasimulan natin that we have to nurture. Tapos yung elevate, sabi nga natin, yung mga bagay naman na that we also need to watch out for. So babantayan din natin yung mga bagay na maaari makapigil sa atin to become better senior agers. At yung pangatlo, Mami, yung W, magwa-watch out din naman tayo. Ano ba ang dapat nating bantayan? Bantayan natin yung mga bagay na dapat nating i-overcome. So, parang yung katulad kanina po ng sinimulan ninyo na yung overly sensitive tayo, babantayan natin yon para pwedeng mabawasan ang pagiging overly sensitive. O kaya titingnan natin kung ano bang pinanggagalingan nun. Ako naisip ko, kunyari ako yung trigger ko, yung naiiwan, kasi parang meron akong pinanggagalingan, ay, naiiwan ako, ba't ako iniiwan? Ba't hindi ako kasali? Yung ganon, meron akong certain feeling like that. So, I'm watching out for that. Bakit? Ano bang pinanggalingan nun nung kabataan ko? So, I believe yung pinanggagalingan nun, I grew up without my mother. So, namatay yung nanay ko, very young ako, and then my dad was very, 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 very far away, nasa Amerika. So, yung reconnection namin nung adult na ako. Kaya kapag even with my children or with my husband sa edad kong ito, yun doon ang pagiging overly hindi sensitive ko yung kunyari kumain sila nang nauna, naiwan ako, hindi ako nasabay. Aba,
magmumuryot ako, ika nga. Parang, uy, ba't ako hindi tinawag? Ba't hindi ako kasali? So, di ba ganun tayo pag tumatanda? So, watch out, watch Pansinin. yung ganon. Oo. Kaya kailangan bantayan ko. Sabi mo nga yung elevate, hindi yung i-elevate mo na i-improve mo dahil pagpapatuloy mo yon, pero hindi. Titingnan mo on how to address that para naman hindi na ako maging ganon. And as I grow older pa, yun yung naisip Na- ko doon sa watch Another out. thing, another thing dito sa become watchful is tingnan po natin yung ating mga habits, no? Kasi bilang mga elderly, ay kumbaga sa puno nag-ugat ng mga ugali, 'di ba, no? Ng mga gawi natin, expression, 'di ba, no? Minsan or habit, mga ganyan na practices natin, ano? Lalong-lalo na po the way that we spend time. The way that we spend time. Kasi lalo na nga po, short are the years, no, ahead of us compared kung although wala naman yan sa edad, but then looking at us na mga elderly, medyo talagang paikli na yan, ano po. So let's also be watchful how we manage our time. Ito po ba ay yung time na ano yung nagagawa mo dun sa oras mong yan? Nasayahan ka lang ba? Fine, okay, nasayahan ka. Pero paano naman yung iba pang productive na ginawa mo? Nakakontribute ka ba ng kasayahan din ng iba, di ba? Nakapagpagaan ka ba ng buhay ng iba, di ba? Lalo na yung ating mga ah, kakilala, kalapit, mahal sa buhay, di ba? Paano tayo nag-contribute ng isang bagay na nakagaan sa kanila, nakapagbigay sa kanila ng kahulugan, ng kabuluhan, ano? Sa ating mga apo, no? Paano tayo nakipag-relate sa kanila upang makapag-iwan ng mga bagay na kanilang matatandaan, 'di ba, no? Kasi ito po ay mga bagay that we should watch over, no? Yung time natin, yung pagsasalita natin, 'di ba? And yung mga kahiligan natin minsan, no? Mga kahiligan na kung ano-ano na for our own pleasure. So yun po, no? We're not against being joyful, no? Siyempre naman dapat sumaya ang mga elderly. However, hindi po yung puro sa atin. We need to also be watchful na paano yung iba, no? Especially, let's leave a mark, no? Dito sa ating mga bata na ang bilis lumalaki. Ako nga nung nag-gathering kami, parang, itong kinakarga kong apo na to, parang ako na ang kinakarga. Ako na yung kinakarga niya. Yes, yes, naalala ko yan, Mami, talaga. Ang bilis nga ng panahon. As we were starting, di ba yun ang pinag-uusapan natin na parang Happy New Year pa lang natin last year. Tapos ngayon, Happy New Year na ulit. And then next thing na Yes, no? pinag-uusapan natin, Merry Christmas. Tapos Happy New Year ulit na naman ng 2026. So, ang bilis nga po ng panahon. And then as we move forward dito sa pinag-uusapan natin na NEW, moving on to the Y na next ay Year na yung tayo, year. managing Okay. our yes, Ano yung yan? Year. yeses, sabi mo, no? Pinapakinggan ko kanina yung initial conversation natin. Alam mo naman, ikaw ang aking, when I grow up, I want to be like you, sabi ko sa'yo, di ba? Yung pero listening to you now, you are also managing what you are doing. Of course, you want to do everything for the Lord, for the ministry, pero may family ka din at meron ka din personal call ng Panginoon sa'yo. Tapos you are, syempre, this is not my story to tell, you were just sharing it with me a while ago, but I was really listening intently. Oo nga, no, kailangan ma-manage din yung hindi lahat inoohan sa buhay na ito. Lalong-lalo na po mga Yes. ka-senior namin, no, mga senior agers na hinay-hinay po tayo dahil hindi na po tayo as strong as we used to be. Yes. Mami. Oo. At tama po yan, ano, kasi ako, sinasabi ko dito sa sarili ko ngayon, and I think that's one of the things that I have to really take care for 2025. Natututo na po ako ngayon na mag-say ng no. Ayan, mag-say ng no. Kasi I remember itong, di ba, naging ano, medyo kulot-kulot pa nga, no? Ang tagal pa yun, isa pa yun, notice ko, parang,
lately, mabilis akong gagaling, ano? Pero ngayon, parang yung boses ko, parang ang tagal bumalik ng normal na normal. And so, yan, I have to say no, kasi may mga, kasi tama yan, pinagod ko yung sarili ko nung November. Kasi lahat ng talk, no, parang linggo-linggo nasa talk ako, meron pa akong mid na talk, di ba? And then, nagta-travel kung saan-saan, from north to south. And then going to the farm, all these are early morning. And then the prayer and fasting pa na dawn, di ba, alas 4, so I had to wake up at 3 a.m., di ba, no? Ako pa naman, ako yung tipo na, hindi ako pala tulog kasi, ewan ko ba? Hindi ako pala tulog. Parang gusto ko ngang mag-gain yung gift na yan, no? Kasi like, bawa, gigising ako ng 3 a.m. Walang mid-tulog yun. I will sleep 10 ng gabi, straight. Hindi natutulog in between. So yun, bumagsak yata yung aking katawan doon and I got sick. And then, sa lahat ng aking mga invitations ngayong December, talagang nag-no ako. Kasi sabi ko sa kanila, and I'm still recuperating. I wanted to conserve my voice, my energy, at wag muna ako yung maraming kaharap na tao ba. Kasi ngayon, hello naman po. Kasi parang nakawala na lahat ang madaming tao ngayon. Inuubo, sinisipon, minsan may sinat-sinat pa. Ay, ayun, nakahalo sa crowd. Di ba? Walang mask, di ba? So, yun ang isang katotohanan ngayon. So, let's manage our yeses, no? Hindi po kasalanan ng mag-no. Kaya lang, when we say no, medyo sweet naman at tactful. Be tactful. Okay, let's go to letter E na tayo. Letter Year. E. E ulit. Yes, E, yes. letter E. Kasi kadugtong siya, Mami, kasi ng let's manage our yeses, yung earnestly set our goals. Earnestly, pag sumikapan natin na mag-set ng goal. Kasi kung wala tayong goal, mag-e-end up talaga tayo ng yes lang ng yes all the time. Pero kung meron tayong goal, we will know when to say yes and when to say no. Kasi alam natin kung ano yung ipa-prioritize natin, natatanguan natin sa mga invitations, sa atin, kung ano man yan, maging sa ministry, kahit ano lang mga occasions na, kung lahat na lang ng birthday invitations, birthday party, pupuntahan natin lahat ng mga friends natin monthly, or bi-monthly pupuntahan natin. I think that will not make us efficient at magiging tulad ng sabi mo nga, Mami, magiging ano pa tayo, susceptible in catching ubo at sipon as we mingle too much. So, earnestly, ibig sabihin talagang pagsusumikapan natin. Yes. Bibigyan natin ng madiin, na bahagi yung setting goals. Ayun po, nakakatuwa po yun. Kasi, isa yan, di ba? Pasok ang 2024, di ba? Naku, ganda-ganda ng planner mo, di ba, kung meron kayong planner na ganyan, monthly, di ba? Naku, ang linis-linis pa. So, eto ka na, color-coded pa yan kamo, di ba, Tapos, hindi lang po kasi magse-set ng goals. Kailangan po, nakaset si goal, balikan natin si yes, manage our yes and no, para yung goal na ito ang prioridad natin. Hindi lang siya yung magandang nakalatag, magandang nakasulat. Napansin mo ba yung mga ibang planner nakaka-stress? May oras pa. Halimbawa, January 5, tapos may nakalagay 7 to 8, 8 to 9. Di ba yung ganyan? Sabi ko, sobra namang kabisi nitong na ito. Parang per hour, lalagyan ko siya ng gagawin ko, di ba? So, yun po, when we earnestly set our goals, let's make it realistic. Yes. Huwag po yung masyadong, sobrang pangarap mo, Sobrang pinangarap mo yan. Tapos, hindi mo naman magagawa, di ba? Tama, Mami. Oo nga. May kakilala ako na ganyan, yung sinabi mo. Hindi nga lang per hour, hindi per ora yung kanyang schedule. Meron pang in-between. So, merong kunyari 2:30 to 3, tapos 3 to 3:30, yung ganun. Tapos kasi lahat, I believe it's
this person was really not able to manage her yeses. Ang explanation niya, parang, oh, ayoko kasing merong tinatanggihan. Sabi niya gano'n. To the point na sa pagsagot niya sa lahat ng mga invitation ng yeses, meron pa ring mga naaapektuhan kasi hindi nakakarating on time dahil hindi mo naman kontrolado yung time ng iba mong mga kausap. So napakaganda talaga na ma-manage yung mga yeses natin, and then pagsumikapan nating iset nga yung ating mga goals. At maganda, mami, yung sinabi mo din yung realities of life. So yung A natin is to accept realities and adjust accordingly. Kung sa ating pagmamanage ng ating schedule ay merong pa ring tinatamaan o hindi pa rin natin nagagawa ayon sa mga pinlano natin, I think we really have to accept realities. Ay, talagang kahit pala minamanage ko na to, kulang pa rin. So ito yung dagdag bawas. Dadagdagan ko pa rin yung babawasan ko sa mga ginagawa ko para lang ma-achieve ko yung dapat kong ma-achieve ng 100%, hindi yung 50-50 lang po tayo, no? Kasi magiging mahirap para sa atin. So accept realities and adjust accordingly. Yes, double A yan, sinasabi natin na yan. Kasi po, itong YER na binubuo natin, ito po yung mga pamamaraan upang magpatuloy, to sustain, to remain, in that mode na umaangat po tayo, in that mode that we are developing, we are improving. Kasi huwag po nating tatanggapin, never accept na pag umidad, diyan ka na lang. No, that's a big, big no. Habang may buhay, umaangat tayo. Habang may buhay, may kakayahan tayo to, watch this word, flourish. O, di ba? Wow! Flourish. O, di ba? Flourish, di ba? No? And yun po ang ating nais na maabot, no? Dito po sa ating mga ibinabahagi na ito. So for the apat, no, na mga how to sustain, how to remain, how to really make sure, ayan. So yung why natin kanina, guard our schedule. Kaya yes, yan. Manage our Hindi po masama yeses. na mag-no. Huwag nating isipin. Kasi minsan, tayo mga Pinoy, parang pag nag-no tayo, iisipin agad natin, baka sumama loob niya, di ba, no? Paano naman Correct. ikaw? Paano naman yung sarili mo, no? Parang baka may mapabayaan ka na sa kaka-yes mo, di ba? So, mahalaga po yun. And then, yung ating letter E na sinabi natin kanina, na kailangan din nating tingnan yung earnestly. Yan. Meron tayong mga goal. Kasi, kaya tayo nag-no, kaya tayo nag-yes, kasi naka-align sa ating goal. O, di ba? Ayun. Ano po yung mga goals natin? So, maganda siguro magbigay tayo ng mga example sa goals, okay? Siyempre, unang-una, at ito yung madali natin, ano yung goal natin sa ating spiritual? Yan, the thumb. Mas lalapit ba tayo kay Lord? Mas susunod tayo kay Lord? Ay, gandang tanong yun. Mas susunod tayo kay Lord? Mas magbabasa ba tayo ng mga bagay na may kinalaman kay Lord? Mas tutuklasin ba natin ang mga kanyang kapahayagan, no? Yung kanyang kanga ay mga ibinibigay sa atin ng mga signal that I'm here. Ito, hintuturo. Ano yung ating i-goal naman dyan? Aba, yung enriching our mind, di ba? At maganda kung magbabasa pa rin tayo, magre-research tayo. Ay nako, napakadali talagang magbasa ngayon. Saka sana po hindi naman po natin hindi naman po natin bawal na bawal, pero sana bawasan po natin yung ating screen time for the shows na wala pong ibibigay kung hindi humalakhak tayo. Di ba? Marami kasing ganun tayong makikita eh. Alam mo na niloloko ka. Pero enjoy na enjoy ka kasi tawa ka ng tawa, di ba? May mga ganyan na mga napapanood tayo. So, mas maganda po na hindi tayo hahalakhak kung hindi itong isip natin. Lalagyan natin ng laman, di ba? May dagdag tayong matututunan, di ba? Okay yun, sige, tawa lang tayo. Pero, let's also pay attention dun sa ilalagay sa isip. And then, ito, panawagan po itong gitna. This is the physical. Ano yung goal natin ngayon sa physical? Di ba, no? Ano yung goal natin sa physical? Sabi ng iba,
ay naku, kakainin ko na lahat kasi matanda na ako eh. Di ba? Yung parang gano'n, ano? So, hindi pa rin po ito katwiran, di ba, no? Na let's enjoy everything, all the food, no? Na ano natin. Although nakakalungkot, na bigla akong naalala yung isang listener ko dati years and years ago. Natuwa ba naman itong nung Pasko yun eh. Ewan ko kung anong pinagkakain niya. Tapos December 26, tumatawag sa akin yung kaibigan niya. Mami, kinuha na ng Lord si ano. Ha? Sabi ko ba? Kasi po natuwa po kumain ng kumain. Ang saya-saya lahat. Parang enjoy na enjoy siya. Tumaas ang kanyang mga BP, whatever na nag-clog sa kanyang katawan. So yun po, let's have also a goal for our physical. What's our goal for ito? Yung ating social life. Yan. I-manage natin po. Baka puro tayo sosyalan. Puro tayo socials, di ba? Parang lalabas kasama yung mga katropa na ano, ka-team, no? Na mga senior, yan. So let's manage our social life. And also, let's manage the daldal during that social time. Di po ba? Yung usap-usapan. And then, ito, emotion. Yan. So, yun po yung 5 na goal natin na maganda nating bigyan ng tuon para po sa 2025. Yan. And then, sabi mo nga, yung A and A, accept and adjust. Accept and We have to adjust. accept and adjust, yes, accordingly. So, maganda yung salitang accordingly kasi Oo nga, ano kung yun? oo, ibig sabihin nun, um, ayon sa nararapat, di ba? Mm. So, mag-a-adjust tayo ayon sa nararapat nating mga adjustments, katulad ng mga nabanggit mo, Mami, tungkol sa ating spiritual life, sa ating physical health, no? So, yung ating social life, mag-a-adjust tayo kung ano yung nararapat nating bigyan ng diin. Kunyari sa ating spiritual life, yung na-mention mo kanina, um, gusto nating maging malapit pang lalo sa Panginoon. Alin ba dito sa aspeto ng ating spiritual na buhay ang bibigyan natin ng adjustment? Siguro yung prayer time natin, sasabihin natin, regularly, kung mag-pray ako, mga 2 hours, 3 hours, no? Mala John Wesley. Pero, hindi naman pala tayo nagbabasa ng Bible. So, Okay. mag-a-adjust tayo, babalansihin natin, hindi po ba? O, tapos, baka super exercise naman tayo physically, no? Talagang regularly, we go to the gym, kung nag-gym pa, or dyan sa backyard natin, or sa loob lang ng tahanan natin, para maging fit tayo, yun nga, yung nabanggit mo, kakainin ko pa rin naman lahat ng gusto kong kainin. Oh, lugi din naman, no? So we really just have to adjust accordingly. Alamin natin kung paano natin babalansihin po para maging maganda ang ating taon. Sisimulan natin siya ng meron tayong mga tinitingnan at binalikan muna natin yung realities ng nakaraang taon, pero we are looking forward to the coming year with much clearer vision and adjusting to what we have learned in the past and what we would like to adopt for the future and for this new year that we are facing already. Yes. Alam niyo po, napakadali kasing mangarap, napakadaling gumawa ng mga goals na yan, napakadaling magsimula, sabi nga. Pero ang pinakahamon po ay magpatuloy. Paano ka magpatuloy, di ba? Kasi sa pagpapatuloy po, doon natin masusukat kung gaano tayo kadeterminado, kung gaano tayo kaseryoso sa ating pong mga naisin na gagawin. Kagaya nga ito, di ba? Usually, pag New Year, January, hindi lang magagandang plano na kung ano na nakasulat, no? Ang listahan ng New Year's resolution, ang dami, di ba? At ang top of the list po, laging kasama dun sa top 5 yata yan, ay I will go to the gym. I will go to the gym. Bagamat, yan po, karamihan po ng gym kapag January yan, may special offer sila. Kaya lang, pagdating ng mga March, nasa gym ka pa rin ba? Diba? Oo. At saka I will diet, sabi nila. Diet, Starting diba? the new year, magda-diet na ako. Talking about diet, no?
malalaman po natin na tayo na karamihan ng mga may edad ay may mga maintenance, no? Maintenance sa cholesterol, maintenance sa high blood, no? Maliban po kung talagang medically ay sabi ng iba lahi daw nga yung high blood, mga ganyan. But the blood pressure at saka yung ating cholesterol, sugar, mga yan, ay diet related. Diet related yan. Na kapag ka na-manage natin yung ating mga intake ng mga tinatawag natin nga ay bawal, no? O kaya yung mga condition natin, no? Like yung mga umiidad, na yun, nahihirapan silang magtunaw ng mga pagkain, mga ilang araw hindi nagto-toilet, ano? So yun po, minsan nasa pagkilos din natin yun tsaka dun sa fiber na kinakain natin. So very, very important po yung atin pong kinakain. Lalo na sa mga umiidad, mabagal na po yung ating metabolism, hindi na kamukha ng mga bata, no? At saka yun, yung energy natin. Lalo na nga kung ang hilig natin ay movie marathon, lagi ka nakaupo, di ba, no? At hindi ko masyadong nagkikilos, lalo po tayong magkakaroon ng problema. Tapos kakain ka pa, ayun, mai-store lahat siya. Mai-store lahat. Okay? Now, the last letter is R for the word Yes. Reconnect with your reconnect. past. Opo. So yung parang binigyan ko na ng konti introduction kanina, reconnect with your past achievements and relationships. So ang nakikita ko dito, ma'am, yun nga, it's always good to look back doon sa nagdaang taon nga. And then, tingnan natin, ano ba yung mga na-achieve natin nung nakaraang taon na pwede nating itawid dito sa bagong taon, or we can still improve sa bagong taon na ating kinakaharap. Kasi po ang ating mga naibahagi doon sa ating 7, no? Kung inyong pansin, ano? Yung nauna na new, yung sinabi natin na nurture, elevate, Nurture. and watch, no? Ito po yung mga sa nagdaan. And then itong YER, sa hinaharap nating 2025, paano natin siya mapapanatili na angat pa rin, di ba? No? At umaandar ka ng tuloy-tuloy. Yun, di ba? At mahalaga po talaga ang ating mga usapang ito, no, na lagyan po natin ng mga dagdag pa pong paalala. Bago po sa pagpapatuloy ng ating pong mga huntahan, ay nais ko po munang bigyang daan ang lagi nating suki. Yan, maraming salamat sa iyo, Mommy Weng Del Rosario, para sa kanyang heartbeat portion, at siya na rin po ang maya-maya ay magsasara sa atin to close us in prayer. Heartbeats. Heartbeats. A heart that believes in the Spirit. Mapagpalang hapong pumuli sa ating lahat. Sa daming umaagaw ng atensyon sa mga bata ngayon dahil na rin sa paggamit ng social media, may pagkakataon pa bang maturuan sila ng tamang values, lalo na sa pagtrato sa ating mga elderly? Kadalasan, sina lolo at lola na yata ang sunod-sunuran sa mga apo na dapat ibigay ang gusto para mahinto na lang sa pag-iyak o matigil na lang ang pagdadabog. Opo, araw-araw ay isang bagong pagkakataon na pwedeng umpisahan ang pagtuturo sa kanila ng tamang pag-uugali. Sa anong paraan? Maging magandang ehemplo po tayo sa ating pakikipagkwentuhan sa ating kabataan, anak o apo, ay maituturo natin ang tamang pakikipag-usap. Ang paggamit ng opo ay huwag kalimutang ipaalala sa kanila. Maliban dyan, ang paggamit ng please, thank you, o excuse me ay gamitin natin sa pakikipag-usap sa kanila. Magandang ikwento din natin sa kanila ang ating naging karanasan sa paghubog sa atin ng ating mga magulang noon. Kagaya po na ikikwento ko sa aking mga anak ang paraan ng pagmamano namin noon sa aming mga magulang at sa mga nakatatanda. Hindi lang simpleng pagkuha ng kamay at magbibless, kundi lumuluhod pa kami at saka magbibless. Magandang pagkakataon ngayong Kapaskuhan na ipaliwanag ang tunay na diwa nito. Ipakilala ang ating Panginoong Hesus sa mga bata. Makasisiguro tayo na kapag sila ay nagkaroon ng relasyon sa Diyos, tiyak
na magiging likas sa kanila ang maging mabuting individual. At darating ang panahon na sila rin ay magiging kasangkapan upang mag-reach out din sa ating mga nakatatanda. Alam niyo po, napakasarap sa pakiramdam na makapagbahagi ng salita ng Diyos sa ating kapwa, lalo na po sa ating mga senior citizen. Hindi pa huli ang lahat upang makilala nila ang tagapagligtas na si Jesus. Ang tamang paghubog at pagtuturo sa ating kabataan ay magiging kapakinabangan nating lahat. Kaya maging intentional po tayo dito. Naway patuloy na magkaroon ng maayos na tibok ang pusong ina para sa ating Panginoon. Mami Weng po para sa Heartbeats. Samahan niyo po akong manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka po namin at pinasasalamatan sa iyong kabutihan. Sa pagkakataon pong ito ay nilalapit ko po, Panginoon, sa inyo ang mga bata at kabataan. Kayo po ang gumabay sa kanila, maging sa aming mga magulang. Kayo po ang magbigay ng wisdom kung paano po namin sila palalakihin at gagabayan, Panginoon. Maraming salamat po muli, Panginoon, at ang lahat ay ipinapaubaya ko na po, Panginoon, sa inyo. Purihin ka, ito po ang aming dalangin, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Shi Weng, at sana patuloy ang ating maging samahan ngayong susunod na taon at sa marami pang taon na darating. Ayan. Wow, Ma'am Shi Tin. Tapos na tayo ng ating mga na-share, no? Ano naman ang iyong nais na panghuli nating something to always remember? Ano yan? Ay, yes. Mami, so as we start the new year, this 2025, gusto ko lamang pong encourage, no, ang bawat isa sa atin, tayo mga gracefully aging, na tayo ay patuloy na manangan sa salita ng ating Panginoon. At isa pong magandang talata na ating magiging pabaon para sa bawat isa sa atin ay matatagpuan sa aklat ni Hope, kabanatang 12, talatang 12. At ito po ang sinasabi, ang matatanda ay may taglay na karunungan, pinalawak ang unawa sa haba ng karanasan. So as we look back doon po sa nagdaang taon and we look forward to the new year, tandaan po natin na sa ating pag-edad ay meron po tayong taglay ng karunungan at pinalalawak pa rin ng Panginoon ang ating pangunawa dahil po sa mga nagdaan nating mga karanasan. Magandang araw po sa bawat isa and happy 2025! Yes! Salamat sa iyo, Ma'am Shi Tin. And of course, blessed 2025, punong-puno ng pagpapala. And we look forward sa bagong lakbayin na ibibigay sa atin ng ating Panginoon as we go forward. Thank you! Okay, ang lahat ng yan po ay atin pong pinagpapasalamat. Sana nga po sa biyaya ng ating Panginoon, patuloy po tayo na nagpapahubog sa ating pong mga pusong ina sa kamay ng ating Panginoon. At kayo po ba ay malugod naming nakasama over FEBC Radio TV o di ka naman po sa Facebook ng Moms at Heart or Lemony Mommy kung saan kayo ay nanood. Pero doon po sa merong mga bit-bit na PM radio or saan man po na very convenient makikinig lamang po ba? Over 702 DCAF PM. At ang lahat ng yan dahil tayo nga po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. So yan, isang pinagpalang bagong taon po para sa ating lahat mula sa inyong Mami Betsy Rios at lahat po ng aking mga nagiging kasama dito nga po sa ating Moms at Heart. At nandun pa rin po ang ating challenge. And as always, give the Lord the opportunity. Siya po ang hubog sa ating mga puso. Ibang klase